Hello everyone! Konnichiwa! Ngayon nga ay gagawa nga ako ng gyoza or dumpling kung tawagin. Pang gumagawa nga ako ay magkakape na rin ako. Dito sa Japan ay iba-ibang klase nga ng gyoza ang pagkagawa. Nasa sa inyo na rin kung anong mga gulay ang ilalagay ninyo sa gyoza. Eto nga unahin ko muna yung nira at hihiwain ko nga lang ito ng maliliit. Giniling na baboy nga pala yung gamit ko rito. At susunod ko nga na mahiwain dito yung repolyo. Ang nga rito ay hugasan nyo na siya habang buo pa. Hihiwain ko na nga rin pala to ng maliliit lang. Taman nga lang yung hiwa ko dito para hindi siya magtubig. Kapag sobrang liliit ng hiwa ko nga ay magtutubig nga ito. At maglalagay na nga rin pala ako dito ng luya. Depende na rin sa inyo mga mi kung gaano karami yung lalagay ninyo. At isusunod ko naman dito yung niniko or yung garlic. At maghihiwa na nga rin pala ako dito ng sibuyas. Sa paghihiwa nga ay kailangan din ay maliliit lang. Naglagay na nga rin pala ako dito ng konting cornstarch. Sunod ko naman ilagay dito ay yung soy sauce or yung shoyu. Naglagay na nga rin pala ako dito ng sake. At naglagay na nga rin pala ako dito ng konting mirin. Black pepper, naglagay na rin ako at naglagay din ako ng cinnamon organic. At ayan nga, nag-gloves na nga lang ako dito at imemekos-mekos ko na nga to. Sa mga panimpla pala ay kayo na rin ang bahala mga mi kung gaano karami ang ilalagay ninyo. At pagkatapos ko nga itong imekos-mekos ay ilalagay ko nga lang muna to sa rep ng ilang minuto. At habang naghihintay nga ako ay ihahanda ko nga lang yung lalagyanan ng gyoza. Nagbudbud nga pala ako dito ng cornstarch para hindi sila magdikit-dikit. Ito na nga ay ipapak na natin yung gyoza. Maliit na kutsarita nga lang pala yung ginagamit ko. At ito namang wrap ay 25 pieces. Meron din kayo makikita sa supermarket neto na 20 pieces lang din. Yung 20 pieces naman ay para naman siyang large size. Ito nga ako gumawa ng gyoza. Actually, mga mi, kapag mami ka na dito sa Japan, ay kailangan mo na rin matutunan yung mga Japanese na luto. Hindi naman kasi lahat ng mga asawang Hapon ay kumakain ng Philippine food. Yung asawa ko ay kumakain naman siya ng Philippine food. Ang kaso nga lang ay pili lang din. Dati nga ay hindi nga kumakain yung anak ko neto. Pagkatapos nga nung ako na ang gumawa, ay bigla naman siyang kumain ng gyoza. Siguro nga, depende nga lang sa pagtimpla. Awan nga lang pala neto ay shoyu or soy sauce dito sa Japan. At natapos na nga tayong gumawa ng gyoza. Tcharan! Susunod nga naman ay maglalagay na naman ako dito ng cornstarch. Na mamaya kapag pinak ko nga sila isa-isa ay hindi sila magdidikit-dikit. Ito nga at nakita na nga ng asawa ko at nagpapaluto na nga siya ng gyoza. At ganito nga pala ako magluto ng gyoza. Sobrang konting mantika nga lang. Ay yung dapat kahit hindi pa masyadong mainit ay ilalagay mo na nga ito. Pag nakita mo nga naluluto na yung ilalim niya ay lalagyan mo na nga siya rito ng konting tubig. After nga nito ay hintay lang natin kumulo ito hanggang sa mawalan ng tubig. Pagtapos nga ilalagyan ko nga lang ito ng goma bura. At ito na nga yung finished product natin. At pinatikim ko na nga kay bossing yung gyoza natin. Ito nga ang maganda dito kasi masustansya na siya at healthy pa. Kapag gumawa ka nga nito ay pati yung mga anak mo ay mapapakain na din. Masarap nga rin ito iterno sa ramen. At ginagawa ko nga rin pala itong gyoza soup. Naman ito masisira at ilalagay ko nga lang ito sa freezer. At ganito ko na nga pala sila pinapak. Naglalagay nga lang ako dito kada 6 or 7 piraso sa isang plastic. Para kung ilan nga lang ang kakainin namin ay yun lang talaga ang ilalabas ko. Madali nga lang itong gawin mga mi. Ito nga at gawin nyo na din. Thank you for watching. Jenny! Sayonara!